Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mag-aral ulit, bumalik sa pagiging doktor. I want to get back the leadership of Apex from Moira. Narito na nga ang ating mga karagdagang aabangan sa abot kamay na pangarap. Pagkatapos ng mag-usap itong si RJ at Lynette ay agad naman na kinausap agad ni RJ itong si Don Pepe pati itong si Giselle. At sinabi ni RJ sa kanila na gusto niyang bumalik sa pag-aaral bilang doktor upang mabawi dito kay Moira ang legacy ng Apex. Dahil yun nga ang mga salitang ipinapayo ni Lynette dito kay RJ na kinakailangan nga daw na porsigihin ni RJ na magiging doktor ulit at huwag hayaang manalo itong si Moira at kunin lahat ni Moira itong pinaghirapan ni RJ dito nga sa Apex Hospital. At dito naman na sinabi ni Don Pepe na huwag daw muna iyon ang pagtuunan ng pansin at dapat ang unahin ni RJ ay itong annulment upang makawala na siya dito kay Moira. At dito rin na sinabi ni RJ kay Don Pepe na yun nga ang consequence na ibinigay ni Moira dito kay RJ na kapag binalikan niya daw ito at huwag ituloy itong annulment ay ibabalik daw dito ni Moira itong Apex dahil hindi gugustuhin ni Zoe na magkawatak-watak ang kanilang pamilya. At dahil yun din ang gustong mangyari ni RJ na mabawi kay Moira itong Apex, kaya susubukan naman ni RJ na paikutin itong si Moira at sakyan ang lahat-lahat ng gusto nito. Nang sa ganon ay makuha muli dito ni RJ ang buong Apex at makakabalik siya sa pagiging doktor. Dahil wala na rin namang saysay kung hindi mag-move on itong si RJ dahil naikasal na nga itong si Lynette. At kinakailangan na patunayan daw ni RJ dito kay Lynette na susundin niya lahat ng payo nito nang sa ganon ay may magandang maitulong itong si Lynette dito nga sa kanya. At dahil dito nakauwi na nga sa bahay itong si Lynette at Carlos. At dito naman na sinabi ni Carlos kay Lynette na simula ngayon ay ayaw na nga raw niyang marinig ang pangalan ni RJ na babanggitin dito ni Lynette. At nangako itong si Lynette na hindi na nga daw niya babanggitin ang pangalan ni RJ. At yun nga ay nagkamali ito dahil sa pag-iisa dito ni Lynette. Habang nakita itong chocolate ay naalala naman dito ni Lynette na binigyan siya dito ni RJ ng chocolate. At yun nga ay dumating itong si Carlos at tinanong itong si Lynette na mahilig daw pala ito sa tsokolate. At yun nga ang sabi ni Lynette na RJ ang sinabi niyang pangalan. Kaya dahil dito nagdilim ang paningin ni Carlos, kaya nagawang sakta ni Carlos itong si Lynette at binantaan na kapag maulit pa daw iyon na babanggitin ni Lynette ay hindi na niya alam kung ano pang gawin niya dito kay Moira at dito kay Lynette at lalo na dito kay Annalyn. At nang makabalik na nga itong si Annalyn dito sa bahay ni Carlos ay nagulat nga ito dahil sinabi ni Carlos na siya dapat ang masusunod sa bahay na ito dahil hawak na nga ngayon at pagmamayari na ni Carlos itong si Lynette at si Annalyn. At dapat daw nilang sumunod kung ayaw daw nilang masaktan dito ni Carlos at hindi sukat akalain na kayang masabi at kayang gawin ni Carlos ang mga iyon. Kaya dito napagtanto dito ni Annalyn na tama ang kanyang kutob at pagsisihan ni Lynette na kung bakit hindi niya muna kinikilala ng husto itong kanyang mapapangasawa na si Carlos Benitez. Ito na nga ang simula na magiging kalbaryo ang buhay ni Lynette at ni Annalyn sa loob ng bahay dito ni Carlos dahil gagawin lahat ni Carlos upang iiwas daw itong mag-ina dito kay RJ. At hindi naman makakapayag itong si Annalyn dahil tatay niya pa rin itong si RJ. Kaya yan naman ang ating pagkaabangan mamaya. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po aking karagdagan latest update at marami pong salamat sa inyo walang sawang pakikinig at panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli, huwag niyo pong kalimutan i-like at i-subscribe ito. Bye-bye!